Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong, Mga anak, ingatan ninyo ang inyong sarili mula sa mga huwad na Diyos. Pagbasa sa banal na ebanghelyo mula sa unang liham ni Apostol Juan, 1 hanggang 5 kabanata. Ang mundo ng buhay. Sumulat kami sa inyo tungkol sa salita ng buhay na umiral mula pa sa simula. Narinig namin ito at nakita namin ito ng aming mga mata. Oo, aming nakita at nahawakan ng aming mga kamay. Nang malantad sa paningin ang buhay na ito, nakita namin ito kaya't ipinapahayag namin ito at sinasabi sa inyo ang tungkol sa buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at ipinakilala sa amin. Kung ano ang aming nakita at narinig, ay ibinabalita rin namin sa inyo, upang kayo ay makasama namin sa pakikisama namin sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Sinusulat namin ito upang maging ganap ang inyong kagalakan. Ang Diyos ay liwanag. Ngayon, ang mensahe na aming narinig mula sa Kanya at ipinapahayag ay ito. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung gayon, kung sasabihin natin na tayo ay may pakikisama sa Kanya, ngunit sa parehong oras ay nabubuhay sa kadiliman, tayo ay nagsisinungaling kapwa sa ating mga salita at sa ating mga aksyon. Ngunit, kung tayo ay nabubuhay sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, kung magkagayoy may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ay nililinis tayo sa bawat kasalanan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at walang katotohanan sa atin. Ngunit, kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, tutuparin niya ang Kanyang pangako at gagawin ang tama. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating maling gawain. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Kristo, aming katulong. Sinusulat ko ito sa inyo mga anak ko, upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, mayroon tayong nagsusumamo sa Ama para sa atin, si Hesukristo ang matuwid. At si Kristo mismo ang siyang daan kung saan pinatatawad ang ating mga kasalanan, at hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi pati na rin ang mga kasalanan ng lahat. Kung susundin natin ang mga utos ng Diyos, sigurado tayong kilala natin siya. Kung ang isang tao ay nagsabi na kilala niya siya, ngunit hindi sumusunod sa kanyang mga utos, ang gayong tao ay sinungaling at walang katotohanan sa kanya. Ngunit, ang sino mang sumusunod sa kanyang salita ay siyang tunay na ginawang perpekto ang pag-ibig sa Diyos. Ganito tayo makatitiyak na tayo ay kaisa ng Diyos.
Ang sinumang magsasabing nananatili siyang kaisa ng Diyos ay dapat mamuhay tulad ng ginawa ni Hesukristo. Ang bagong utos. Mga minamahal kong kaibigan, ang utos na ito na isinusulat ko sa inyo ay hindi na bago. Ito ay ang lumang utos, ang isa na mayroong kayo mula pa sa simula. Ang lumang utos ay ang mensaheng narinig na ninyo. Gayunpaman, ang utos na isinusulat ko ngayon ay bago, sapagkat ang katotohanan nito ay nakikita kay Kristo at gayon din sa inyo. Sapagkat ang dilim ay lumipas at ang tunay na liwanag ay sumikat na. Ang sinumang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman hanggang sa oras na ito. Ang sinumang umiibig sa kanyang kapatid ay nabubuhay sa liwanag, kaya walang anumang bagay sa kanya na magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napopot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, lumalakad siya roon at hindi niya alam kung saan siya pupunta, dahil binulag siya ng kadiliman. Sumulat ako sa inyo mga anak, dahil pinatawad na ang inyong mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Sumulat ako sa inyo mga ama, sapagkat kilala ninyo siya na naroon na sa simula pa. Sumulat ako sa inyo mga binata, dahil natalo na ninyo ang isa na masama. Sumulat ako sa inyo mga anak, sapagkat kilala ninyo ang Ama. Sumulat ako sa inyo mga ama, dahil kilala ninyo siya na umiral na sa simula pa. Sumulat ako sa inyo mga binata, dahil kayo ay malalakas, ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at natalo ninyo ang isa na masama. Huwag ibigin ang sanlibutan o anumang bagay na pag-aari ng sanlibutan. Kung mahal ninyo ang mundo, hindi ninyo mahal ang Ama. Lahat ng bagay na pag-aari ng mundo, kung ano ang ninanais ng makasalanang sarili, kung ano ang nakikita at gusto ng mga tao, at lahat ng bagay sa mundong ito na ipinagmamalaki ng mga tao. Wala sa mga ito ang nagmula sa Ama. Lahat ng ito ay galing sa mundo. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na nais ng mga tao ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kagustuhan ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang kaaway ni Kristo. Mga anak, malapit na ang wakas. Sinabi sa inyo na darating ang kaaway ni Kristo, at ngayon, maraming mga kaaway ni Kristo ang nagpakita na, kaya alam natin na malapit na ang wakas. Ang mga taong ito ay talagang hindi kabilang sa ating pagsasama, at iyan ang dahilan kung bakit nila tayo iniwan. Kung sila ay kabilang sa ating samahan, sila ay mananatili sa atin. Ngunit umalis sila upang maging malinaw na hindi talaga sila kabilang sa atin. Ngunit ibinuhos sa inyo ni Kristo ang Espiritu Santo, at sa gayon ay alam ninyong lahat ang katotohanan. Sinusulatan ko kayo kung gayon, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan. Sa halip, ito ay dahil alam ninyo ito, at alam ninyo rin
na walang kasinungalingan ang nagmumula sa katotohanan. Sino kung gayon ang sinungaling? Ang sino mang nagsasabi na si Jesus ay hindi ang Mesiyas. Ang gayong tao ay ang kaaway ni Kristo. Itinatakwil niya ang Ama at ang Anak, sapagkat ang nagtatakwil sa Anak ay nagtakwil rin sa Ama. Ang sino mang tumanggap sa Anak ay tumanggap din sa Ama. Kung gayon, siguraduhing panatilihin sa inyong mga puso ang mensaheng narinig ninyo mula pa sa simula. Kung tutuparin ninyo ang mensaheng iyon, kayo ay laging mamumuhay na kasama ng Anak at Ama. At ito ang ipinangako mismo ni Kristo na ibibigay sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sinusulat ko ito sa inyo tungkol sa mga taong nagtatangkang linlangin kayo. Ngunit para sa inyo, ibinuo sa inyo ni Kristo ang kanyang Espiritu. Hanggat ang kanyang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kailangan ng sinuman na magtuturo sa inyo. Sapagkat ang kanyang Espiritu ay nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. At kung ano ang kanyang itinuturo ay totoo, hindi mali. Sundin ang turo ng Espiritu kung gayon, at manatili kayong kaisa ni Kristo. Oo, aking mga anak, manatili sa pakikiisa sa Kanya, upang kapag Siya ay lumitaw, tayo ay magiging puspos ng lakas ng loob at hindi na kailangang magtago sa kahihiyan mula sa Kanya sa araw na Siya ay dumating. Alam ninyo na si Kristo ay matuwid. Dapat ninyong malaman kung gayon na ang lahat ng gumagawa ng tama ay anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos, tingnan kung gaano tayo kamahal ng Ama. Ang kanyang pag-ibig ay napakadakila, kung kaya tayo ay tinawag na mga anak ng Diyos. At sa gayon, sa katunayan, tayo nga. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo kilala ng mundo. Hindi nito kilala ang Diyos. Mga minamahal kong kaibigan, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa malinaw kung magiging ano tayo. Ngunit alam natin na kapag si Kristo ay nagpakita, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin siya bilang tunay na siya. Ang bawat isa na may ganitong pag-asa kay Kristo ay pinananatiling dalisay ang kanyang sarili kung paanong si Kristo ay dalisay. Sino mang nagkasala ay nagkasala ng paglabag sa batas ng Diyos, dahil ang kasalanan ay paglabag sa batas. Alam ninyo na si Kristo ay nagpakita upang alisin ang ating mga kasalanan at nawalang kasalanan sa Kanya. Kaya't ang bawat isa na namumuhay na kaisa ni Kristo ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, ngunit ang sino mang patuloy na nagkakasala ay hindi pa siya nakita o nakilala. Huwag hayaang linlangin kayo ng sinuman, mga anak. Ang sinumang gumagawa ng tama ay matuwid kung paanong si Kristo ay matuwid. Ang sinumang patuloy na nagkakasala ay kabilang sa dyablo, sapagkat ang dyablo ay nagkasala na mula pa sa simula. Ang anak ng Diyos ay nagpakita sa kadahilanang ito mismo upang sirain ang ginawa ng dyablo.
Ang sinumang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat ang mismong kalikasan ng Diyos ay nasa Kanya. At dahil ang Diyos ay Ama niya, hindi na siya patuloy na magkakasala. Narito ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga anak ng Diyos at mga anak ng dyablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng tama o hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Mahalin ang isa't isa. Ang mensaheng narinig ninyo sa simula pa lang ay ito: dapat tayong magmahalan. Hindi tayo dapat maging katulad ni Cain. Siya ay kabilang sa isa na masama at pinatay ang kanyang sariling kapatid na si Abel. Bakit siya pinatay ni Cain? Dahil ang mga bagay na ginawa niya mismo ay mali, at ang mga bagay na ginawa ng kanyang kapatid ay tama. Kaya't huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung ang mga tao sa sanlibutan ay napopuot sa inyo. Alam nating iniwan natin ang kamatayan at muling nabuhay. Alam natin ito dahil mahal natin ang ating mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng kamatayan. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At alam ninyo na ang mamamatay tao ay walang buhay na walang hanggan sa kanya. Ganito natin malalaman kung ano ang pag-ibig. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Tayo rin kung gayon ay nararapat na mag-alay ng ating buhay para sa ating mga kapatid. Kung nakikita ng isang mayaman na ang kanyang kapatid ay nangangailangan, ngunit isinasara ang kanyang puso laban sa kanyang kapatid, paano niya masasabing mahal niya ang Diyos? Mga anak ko, hindi dapat puro salita at usapan ng ating pagmamahalan. Ito ay dapat na tunay na pag-ibig na nagpapakita ng sarili nito sa pagkilos. Lakas ng loob sa harap ng Diyos. Ito kung gayon ay kung paano natin malalaman na tayo ay kabilang sa katotohanan. Ganito tayo magtitiwala sa presensya ng Diyos. Kung kinukundina tayo ng ating konsensya, kilala natin ang ating mga sarili. Alam natin na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa ating konsensya at alam niya ang lahat. Kaya nga, mahal kong mga kaibigan, kung hindi tayo hinahatulan ng ating budhi, mayroon tayong lakas ng loob sa presensya ng Diyos. Tatanggapin natin mula sa Kanya ang anumang hingi natin, dahil sinusunod natin ang mga utos niya at ginagawa natin ang nakalulugod sa Kanya. Iniuutos niya na maniwala tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan, gaya ng iniutos sa atin ni Kristo. Ang sino mang sumusunod sa utos ng Diyos ay nabubuhay na kaisa ng Diyos at ang Diyos ay nabubuhay na kasama niya. At dahil sa Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos, ay nalaman natin na ang Diyos ay nabubuhay sa atin. Ang tunay na Espiritu at ang huwad na Espiritu. Mga minamahal kong kaibigan, huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng nag-aangking taglay nila ang Espiritu. Ngunit subukin sila upang malaman kung ang Espiritong mayroon sila
ay nagmula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang lumabas sa lahat ng dako. Ganito kung paano ninyo malalaman kung ito ay Espiritu ng Diyos. Sino mang kumikilala na si Jesucristo ay dumating bilang isang tao ay mayroong Espiritu na nagmumula sa Diyos. Ngunit ang sino mang tumanggid dito tungkol kay Jesus ay walang Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu na mayroon siya ay mula sa kaaway ni Kristo. Narinig ninyo na ito ay darating at narito na ngayon sa mundo. Ngunit kayo ay pag-aari ng Diyos, mga anak ko, at tinalo ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritu na nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa sanlibutan. Ang mga huwad na propetang iyon ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na makasanlibutan, at ang sanlibutan ay nakikinig sa kanila dahil sila ay sa sanglibutan. Ngunit tayo ay sa Diyos. Ang sinumang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Sino mang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Ito kung gayon ay kung paano natin masasabi ang pagkakaiba ng Espiritu ng katotohanan at ng Espiritu ng kamalian. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal na kaibigan, ibigin natin ang isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ang umiibig ay anak ng Diyos na nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang kaisa-isang anak sa mundo, upang tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ganito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi iniibig niya tayo at isinugo ang kanyang anak upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal na kaibigan, kung ganito tayo minahal ng Diyos, dapat nating mahalin ang isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos, ngunit kung tayo ay nagmamahalan, ang Diyos ay nabubuhay sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging perpekto sa atin. Natitiyak natin na tayo ay namumuhay na kaisa ng Diyos at na siya ay nabubuhay na kasama natin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. Ang nakita at sinabi natin sa iba na isinugo ng Ama ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Kung ang sino man ay magpahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, siya ay nabubuhay na kaisa ng Diyos at ang Diyos ay nabubuhay na kaisa niya. At tayo mismo ay nakakaalam at naniniwala sa pag-ibig na mayroon ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang sino mang nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay na kaisa ng Diyos, at ang Diyos ay nabubuhay na kasama niya. Ang pag-ibig ay ginawang sakdal sa atin upang tayo ay magkaroon ng lakas ng loob sa araw ng paghuhukom, at magkakaroon tayo nito dahil ang buhay natin sa mundong ito ay kapareho ng kay Kristo. Walang takot sa pag-ibig.
Ang perpektong pag-ibig ay nagpapalaya sa lahat ng takot. Kaya nga, ang pag-ibig ay hindi naging sakdal sa sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay may kinalaman sa kaparusahan. Nagmamahal tayo dahil unang minahal tayo ng Diyos. Kung sinasabi ng isang tao na mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat hindi niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita, kung hindi niya mahal ang kanyang kapatid na kanyang nakikita. Ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo ay ito: ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Ang ating tagumpay sa mundo. Ang sinumang naniniwala na si Jesus ang Mesiyas ay anak ng Diyos. At sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Ganito natin malalaman na mahal natin ang mga anak ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Sapagkat ang pag-ibig natin sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod natin sa utos niya. At ang kanyang mga utos ay hindi napakahirap para sa atin, dahil ang bawat anak ng Diyos ay kayang talunin ang mundo. At napagtagumpayan natin ang mundo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sino ang makakatalo sa mundo? Tanging ang taong naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang saksi tungkol kay Hesukristo. Si Hesukristo ang dumating na may dalang tubig ng kanyang binyag at dugo ng kanyang kamatayan. Siya ay dumating hindi lamang kasama ng tubig, kundi ng parehong tubig at dugo. At ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo na ito ay totoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. May tatlong saksi: ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At silang tatlo ay nagbibigay ng parehong patotoo. Naniniwala tayo sa patotoo ng tao, ngunit ang patotoo ng Diyos ay higit na malakas, at ibinigay niya ang patotoong ito tungkol sa kanyang anak. Kaya't ang sinumang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may ganitong patotoo sa kanyang sariling puso. Ngunit ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling dahil hindi siya naniniwala sa sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang patotoo ay ito: binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay may pinagmulan sa kanyang anak. Ang sinumang nasa kanya ang anak ay may ganitong buhay. Ang sinumang wala sa kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay. Buhay na walang hanggan. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan, kayong mga naniniwala sa anak ng Diyos. Tayo ay may lakas ng loob sa presensya ng Diyos dahil sigurado tayo na dinirinig niya tayo kung humihiling tayo sa Kanya ng anumang bagay na naaayon sa Kanyang kalooban.
Naririnig niya tayo sa tuwing tayo ay humihiling sa Kanya. At dahil alam nating totoo ito, alam din natin na ibinibigay niya sa atin ang hinihiling natin sa Kanya. Kung nakita ninyo ang inyong kapatid na nakagawa ng kasalanang hindi nagdudulot ng kamatayan, dapat kayong manalangin sa Diyos na siyang magbibigay sa kanya ng buhay. Nalalapat ito sa mga taong ang mga kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. Ngunit, may kasalanan na humahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabi na dapat kayong manalangin sa Diyos tungkol diyan. Ang lahat ng maling gawain ay kasalanan. Ngunit, may kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan. Alam natin na walang anak ng Diyos ang patuloy na nagkakasala sapagkat iniingatan siya ng anak ng Diyos at hindi siya maaaring saktan ng isa na masama. Alam natin na tayo ay pag-aari ng Diyos kahit na ang buong mundo ay nasa ilalim ng pamamahala ng isa na masama. Alam natin na ang anak ng Diyos ay dumating at binigyan tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Nabubuhay tayo na kaisa ng tunay na Diyos, kaisa ng kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ito ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, ingatan ninyo ang inyong sarili mula sa mga huwad na Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.